Okay, for today's ganap, may client tayong gusto magpaayos ng hair. Her hair history is previously rebonded almost 2 years ago and 5 months since nagpakulay siya pero pantal-pantal. So ngayon, aayusin natin, uunahin na muna natin yung regrowth. Pagkatapos ng ating regrowth, kung coated na lahat, tsaka na natin ipa-follow yung previously colored. Hair color yung una kong ginawa, 0.19 yung coloran ko, tapos 12% naman yung hinalo ko. At dahil matapang yung gamot na ginagamit natin, sinisikap kong hindi mapahiran pati yung scalp ni client kasi talagang mahapdi siya sa ulo, makati. And then, i-wash na natin. So, ito yung result niya. Pantay na yung kulay. So, syempre, dahil di-bleach yung buhok ni client, blonde lang yung nagiging result. So, dito naman tayo sa pagre-rebond. Gumagamit lang naman ako ng pure na R1 kasi alam kong kaya ng buhok niya kahit gumagamit ako ng matapang na gamot sa pagkukulay. I use finger to compress and to control. To compress na kahit di tayo nag-paper thin, talagang coated yung every strand ng hair natin. To control naman para yung R1 natin is di sasagad sa anit. Dahil kapag nangyari yun, posible na ora-ora mismo mapuputol yung hair ni client. Ang paraan na ginagamit ko na kukulayan muna bago ko ire-rebond is para magiging fine yung result ng rebond natin kasi pantal nga yung kulay ni client tapos may regrowth siya na almost 5 months. Alam niyo ba mga person na hiningi ko talaga kay God kung paano ko gagawin yung mga buhok na pantal-pantal tapos fine naman yung result ng pagre-rebond kasi dati ako'y naguguluhan. Kasi marami na ngayon ang nagde-DIY tapos tinatanong ko kung bakit ganito yung kulay. Sasabihin ako lang naman kasi yung may gawa ng aking hair. So doon pumapasok yung pagiging scientist ng aking isip. Na kung gaano ka-light yung hair color, ganun din pala ka-sensitive yung strand ng hair. Sa kabilang banda naman, laking pasasalamat ko kasi si client is gustong magpakulay kaya nabawasan yung pag-aalala ko sa aking gawain. Kasi kung hindi, mapipilitan tayong gawin yung ibang strategy na lalong magpapagulo ng aking isip. Diyos. So sa mga HD na matagal na sa ganitong industry, alam kong alam nyo ang feelings ko. Alam kong naranasan nyo ang naranasan ko. Alam kong ipinagdarasal nyo din na magiging okay yung result. So dito naman tayo sa side na part, maraming baby hair si client at baby is baby. Kaya when hair is 80% na nga okay, tsaka na natin a-applyan si baby hair. Napansin ko kasi dati, marami-rami akong client na nagtatanong kung bakit daw ganito yung buhok nila. Sunog daw yung baby hair nila, sunog daw yung bangs, tapos, pero di ako yung may gawa ha. Kaya yun, pinag-aralan ko, nag-o-observe ako kung bakit. So, ganun pala, kapag sinabay yung baby hair doon sa natural strand, pangit pala yung magiging result. So, binabad ko siya ng 20 minutes bago ko i-wash. And dito naman tayo sa pag-hair iron. 6 hanggang 7 beses ko siyang inuulit hanggang lalabas yung natural shine ng hair. At tagal ko na rin napansin na kapag properly coated mo yung every strand ng hair, talaga napaka-smooth niya sa pag-hair iron. Kasi kapag hindi maganda yung process ng R1 natin, kahit anong brand pa ng hair iron mo, kahit anong init pa yan, kahit anong pisil yan, hindi talaga magandang result yung pagre-rebond natin. Di naman ako nag-paper thin pero observe nyo lang kung gaano kanipis yung strand na aking pinaplansya. At habang ako'y nagpaplansya, tinitignan ko ng mabuti yung hair kung yung R2 ko is lalagyan ba ng power. Mostly kasi kapag may kulay tapos pure yung R2 natin, dun lalabas na sunog pala yung ginawa natin sa R1. So, ganyan ako nagpa-plansya, di masyadong makapal at di rin masyadong manipis, pero sinisiguro ko na lahat ng strand is na-iron ko. So, ito na yung hair ni client pagkatapos nating i-iron. At bago tayo maglagay ng ating R2 with power, hayaan na muna nating lumamig yung hair ni client for at least 5 minutes. Sinesection ko by 3. Nasa sa iyo pa rin yan kung ilang section yung gusto mo. Make sure na lang na coated lahat ng R2 with power ang ating hair. At dahil with power naman ang ating R2, pwede natin lamutakin ang hair ni client.
So may nagtatanong, para saan daw yung R2? Si R2 is yun yung taga-sealed ng ating pagpa-plancha. At mas maganda pa rin yung result kapag paper thin yung application natin. At may nagtatanong din kung ano daw yung power na ginagamit ko. I-PM nyo na lang ako kasi may ibang HD na binabayaran nila yung mga kaalaman nila kaya respeto na lang tayo doon. So ito na yung ating R2 with power. Ibabad na lang natin for at least 15 minutes tapos i-wash na natin at i-blow dry. So dito na natin makikita yung lahat ng result ng ating ginagawang kabulastugan. Chos! So kung okay at nice naman yung result ng ating R2 with power, ibig sabihin, yung after wash niyan is okay din. Kung baga dito mo makikita yung future ng hair ni client. Pagkatapos kong i-blower is nakita kong may kunting damage ng hair ni client. Kinakat ko na lang siya kasi doon naman sa dulo, di naman doon sa roots, pwede naman siyang ikat para maganda yung kalalabasan. At ito na, malinis na yung hair ni client. Wala nang damage, wala nang brittle. So ito yung after blower, hindi pa yan napaplansya. At section na natin ulit, ganyan, para iplansya na natin, para makita na natin yung finished product. And as what you see, and I'm happy kasi nakita ko yung kulay ni client na pantay na siya. Tapos kahit dyan sa ilalim is wala nang wave at shiny pa. So ito na yung after natin ma-hair iron. Ito na yung finished product natin. Shiny naman yung hair. At ngayon kasi 1 week na siya galing sa pagre-reban na ito. Kukumustahin natin si client kung kumusta na yung hair niya. Ito yung first vlog ko na meron talagang after result, after wash for how many days. At ito rin yung vlog ko na ang hirap-hirap magtagalog. Hope you like it, guys. Sana may natutunan kayo kahit konti man lang. And this has been yours, Miss Jeannie Bergat.